pananaw, tapat naman maganda naman yung listahan niya, kaya ginamit nila. Kaya nagkakabulbul, kaya nagkakaproblema sila ngayon. Ay hindi naman niya may paliwanag kung bakit ganun. Bakit, sabi niya, dahil merong mga rules na hindi pwede. Sabi, tanong ko sa kanya, bakit kung may rules para sa iba, bakit dito sa kay CJ Corona na title search, hindi mo kailangan mag-rules? Bakit iba yung pagtrato ninyo dun sa mga iba at saka yung dito kay CJ Corona? Kaya yun, panay tuloy, hindi nga niya maliwanag hindi niya magandang may paliwanag. Kaya tuloy-tuloy ang pagtanong hindi lamang sa akin, kundi yung mga ibang senador. Siguro isa ring tanong, ibabato rin namin sa inyo yung tanong ni Senator Miriam kanina doon sa LRA Administrator. Sino pong may kasalanan at this point? Ang LRA po ba o ang prosekusyon? Mahirap magsabi kung anong... palagay ko kung siguro ang unang... ang katungkulan na sa pagbigay ng resulta ng title search, siguro ang unang responsibilidad ay nasa LRA. Para yung listahan na ibibigay ay tama, na it is accurate, it is correct, it is detailed. Sa pagtanong nga ni Senate President, ang kanyang namang pagtanong ay iba, bakit sinimulaan mo sa NCR? Sa Maynila. Hindi mo sinimulan yung search doon sa kanyang lalawigan, kung saan which makes perfect sense. Dahil kung tigaroon ka nga, doon ka unang bibili ng mga lupa, doon sa mga paligiran nyo. So, talagang maliwanag na hindi maganda ang pagka-generate, pagkagawa nitong listahan na ito, na subsequently, na after na ibigay sa prosecution, ginamit naman ng prosecution. Ngayon, they also have a responsibility to check that the evidence that they will put forward, not only in court but also because this is turned into also a PR war, that they will present to the general public will also be accurate and will also be relevant to the case at hand. Yun nga po, Senator Bongbong, marami po ang nagtataka. Bakit po masyadong importante sa mga senator judges na yung impormasyon po na nailabas sa media at na mali nga daw po at kinastigo nga po itong prosekusyon at itong taga-LRA. Bakit po importante yung nagkamali itong pagpipresenta nila sa media? Dahil, halimbawa, kung hindi ipaliwanag sa taong bayan na hindi naman 45 ang lupain, ay kung hindi, ewan ko kung anong magiging final number, kung maging 6, maging 5, kung maging whatever it is, ang paghusga namin ay dun lamang sa mga properties na maliwanag na sa mag-asawang Corona, sasabihin ng mga tao, bakit yung iba hindi nyo linitis, yung iba hindi nyo tinignan? Bakit yun lang 6, yun lang 7 ang tinignan ninyo? Pag may pagkukulang ang mga senador. Ayaw naman namin na inisip ng tao na hindi namin tinignan lahat ng ebidensya. Yun pala yung mga binigay sa aming ebidensya, dito sa sitwasyon to, kulang-kulang kalahati, less than half, or rather more than half, nag-stipulate pati ang prosecution na hindi na isasama. Kung hindi nyo pala isasama, sa inyong panahon, hindi talaga dapat isama, bakit nyo sinama? Doon sa unang pagbigay doon sa ebidensyang yan, sa paggamit dyan sa listahan na binigay ng LRA, pinagbasihan ang lahat ng mga argument na ihaharap at susuriin at ililitis ng impeachment court. So it is important that the public understands that what we are talking about here, what we are judging as senator judges. So if in the public mind there are 45 properties, we cannot and we only look at 5, 6, 7 or whatever number we end up with, we only look at those properties, the public might be thinking that we haven't done our job completely. They might be thinking that you only studied 6 properties or 7 properties, you did not study the 45. But the fact of the matter is that the rest of the 45 are not actually are not evidence because they should not have been included in the first place. That is why it is so important to us, because we as senator judges have taken an oath, and we want to be true to that oath, and we want to be seen to be true to that oath. Senator, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng progreso sa bilis ng trial ngayong araw ang Senate Impeachment Court? Palagay ko mas maayos ang patakbo ngayon.
dahil siguro yung mga question, yung mga ruling nung panahon ng prosecution ay natapos na. Halimbawa yung mga pagsasampina, yung mga procedural part na elements of the trial of the impeachment trial, lahat yan nung pagsimula namin medyo kumakapa pa rin kami, bawat issue, bawat punto magdidiskusyon muna kami. Ngayon hindi na kailangan. So mas mabilis talaga. So we're going through, pero kahit na maayos na ang patakbo, you lawyers will know this, kahit naman anong gawin ninyo, ganyan talaga ang patakbo ng court trial. Talagang may mga parte na bombshell, may naman parte talaga mark this as a nasa na ba tayo sa nanuplet X dash Y2, ganun-ganon. Pero ganyan talaga ang trial. So we can only and then of course we cannot hurry either party. Hindi natin pwedeng sabihin madaliin ninyo, 3 araw na lang tapusin na ninyo. Hindi namin pwedeng gawin 'yon. So we will have to go through all of the evidence that now the defense is presenting, all the testimony that defense will be presenting, the examination of the witnesses. I think that we are no longer preoccupying ourselves, hindi na masyadong nag-aaksaya ng panahon sa mga technicality, sa mga procedural. Kaya makita mo ngayon si SP, kung makita ninyo, ang bilis mag-ruling na. Lalo na sa when there's an objection, pag-examination ng witness. Mabilis na siya let the witness answer or the objection is sustained. Mabilis lang, hindi na kami nagdidiskusyon. Dahil yung sa nakaraan, alam na namin kung ano yung policy tungkol diyan sa mga bagay-bagay na yan. Okay, maraming salamat po, Senador Bongbong Marcos. Samantala po, tumungo tayo sa press briefing na isinasagawa ng prosecution. Pero bago yan, isang report muna kay Ralph Rivas. Ralph? Kathy, Gio, bago pa man nagsimula ang mismong trial nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ay ibinunyag ng prosecution panel na ang ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga death threats. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakatanggap din ng mga death threats. Nakatanggap umano ng pagbabanta sina Bayan Muna Representative Teddy Casino at si Representative Nery Colmenares. Mayroon naman silang mga natanggap ng mga text message at mga liham na nagsasabi na bilang na daw ang kanilang mga araw. At ang maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa kapahamakan rin. February 17 daw nila una itong natanggap, pero hindi agad nila ibinunyag ito habang gumugulang nga itong impeachment trial dahil baka masyadong magkaroon lamang ng negative exposure ito sa media. At sa kasalukuyan ay kasalukuyang iniimbestigahan na ng House of Representatives Legal Legislative Security Bureau ang nasabing insidente. Pero ayon naman kay Representative Miro Kimbo, hindi pa nila masabi kung mayroon kinalaman nga ba itong impeachment trial sa mga pagbabanta. Dahil kung ilalagay natin sa konteksto, ay kapwa affiliated sila sa Bayan Muna Party List na pwede naman nating masabi na mayroong iba pang mga sektor na maaaring at play in this death threats. Sa kabila nito, hindi naman daw sila patitinag sa mga death threats at ipapatuloy ang kanilang mga trabaho. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat, Ralph Rivas. Samantala, tunghayan naman natin ang mahahalagang nangyari ngayong araw, ang Day 33 ng impeachment trial. Nagsimula po tayo dun sa nakita natin sa pagbabalik din ni Justice Cuevas at nagpamanhin siya sa korte sa kanyang absence at kung saan binalik nga ang mga witnesses na dinala kahapon simula dito sa isang empleyado ng Alveo para tapusin lang ang direct examination ni Attorney Judd Roy at clarificatory questions mula sa prosecution. Dinala rin ito yung punch list o yung checklist na tinatawag. Ito yung dinadala tuwing i-inspeksyonin ng homeowner ang unit bago yung turnover. Bumalik din ang Clerk of Court ng Quezon City na si Attorney Perlita L. Ininspeksyon ng prosekusyon ng mga dokumento sa pagpapanotaryo dahil kinwestiyon nila ito kahapon. So lahat ng notarized documents ay dinala at ineksamina ng prosekusyon ng mabilisan at natapos din kaagad ang mga tanungan at katanungan sa kanya. At kung saan susunod naman ay bumalik ang witness mula sa LRA Administrator na si Attorney Diaz at pinisinta rin muna ng defense at ng prosekusyon ang mga nag-agree sila na mga lupain ni Chief Justice. So 21 ang ina-admit ng depensa at ng prosekusyon na pagmamay-ari ng CJ. Ngunit apat dito yung apat pa ang kanilang pinagdedebatihan. So ang gusto ng prosekusyon 25 sana. Ang gusto ng depensa ay 21 lamang.
At dito nagsimula na nga ang sari-saring mga pag-question at manifestation ng mga senator judges dito sa administrator ng LRA at kanilang ang question itong naging special tila na pagtrato nitong LRA at pagbibigay daan dito sa request na isinagawa nga nitong prosecution panel para sa mga dokumento patungkol sa mga pag-aari ng Chief Justice. Nakita natin na na-examine yung pagkatao at yung proseso na ginagawa ng LRA, especially sa pag-release nitong mga dokumento ng tungkol sa mga land titles si Chief Justice. So magpapatuloy po bukas ang paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. 1:30 po magbabalik kami. Bukas na po ang last day bago mag-break itong ating mga mambabata. Magiging matagal-tagal po ang break. Ito po ay hanggang Mayo, ika-6 ng Mayo. Pero tuloy-tuloy pa rin kami dito sa paglilitis, sa pagbibigay sa inyo ng mga analysis, kuro-kuro at updates tungkol dito pa rin sa impeachment case ni Chief Justice Renato Corona. At syempre sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 news and cable networks nationwide. Kasama na po ang aming live streaming mula sa www.ptv.ph. Ako po si Gio Tingson. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Bago kami tuluyang magpaalam, ay nais namin pasalamatan si Attorney JJ Atienza na namahagi sa atin ng kanyang kaalaman tungkol sa batas. Maraming salamat muli, Attorney JJ. Hanggang bukas po muli, maraming salamat at mabuhay Pilipinas.